Nung nakaraan nga pala, dumating na tong shoe cabinet ko. Napa-order na nga ako ng ganito dahil sira na nga yung nauna ko. At in fairness nga, ilang araw na to sa akin pero napakaganda pa nga rin at hindi nga siya lumulundo. Yung luma ko kasing shoe cabinet, isang linggo lang sa akin yun, lumundo na. Ito nga, hindi naman sila nagkakalayo ng presyo pero para sa akin mas matibay to. Pero syempre, iba pa rin talaga pagka bumili kayo sa mga furnitures na mas mahal. Pag bumili kayo nito, huwag nyo masyadong i-overload yung tipong 10 pairs bawat layer kasi ang kasya nga dito 5 pairs lang. Pero dahil konti lang din naman yung sapatos namin, 4 pairs lang yung nilagay ko bawat layer. Madali lang din naman tong nabuo na asawa ko kasi nga may manual na siyang kasama. At grabe, sobrang ganda talaga ng itsura ng shoe cabinet na to. Napaka-aesthetic. Ratan nga pala yung design dito sa pinakapinto niya pero plastic lang po yan. Isa sa mga nagustuhan ko dito kasi nakasara yung likod niya. Yung nauna ko kasi naka-open yung likod. Tapos may braces pa nga siya kaya naman mas matibay talaga to dun. At eto, made of bamboo. Yun kasi parang gawa siya sa makapal na karton lang. Kinabukasan nga nagtingin-tingin kami dito sa may Central Mall ng cellphone. Realme nga yung ginagamit ko na cellphone at napakaganda nga ng bagong labas nila, yung Realme 13. Tignan nyo naman kung gaano nga ka-stable yung video na kinuhaan ko. Kaya kung wala pa kayong budget para sa iPhone, recommended ko nga itong Realme 13 nila dahil Sony na pala yung camera nito. Pero syempre, wala pa rin talagang tatalo sa iPhone. Char! Pero trust me, maganda rin talaga yung Realme 13 nila. Stable, promise. Kumuha nga pala ako ng iPhone 15 Pro Max pero hindi to fully paid. Nung credit ko nga lang din to at 1.5 years ko nga itong babayaran tapos 5K monthly. Pero ayos lang kasi kailangan ko rin talaga nitong phone na to para nga mas maganda yung mga kuha ko ng videos. Dahil pag-vlog nga at pag-affiliate yung source of income ko kaya kailangan ko talaga ng ganitong klase ng phone. At dahil Team Puti Team Kahoy nga yung tema ko dito sa bahay kaya itong white na yung kinuha ko. Wala pa pala itong kasamang charger, cable lang kaya naman bumili pa ako ng adapter niya na 999. Ay sheesh, naka-iPhone na ang person. Char! Naku po, kailangan ko pa nga mas lalong magsipag dahil may kailangan na akong bayaran. So anyways, naglaban na nga pala ako ng kortina ko dito sa may lababo at hindi ko na nagugustuhan yung kulay. Paano? Simula nga nung kinabit ko to, hindi pa to nalalabhan. Nagkaroon na nga siya ng mga tulo-tulo kaya naman naglagay na ako dyan ng Zonrox sa pandikolor. Pangdikolor nga kasi baka masira yung ibang kulay niya pagka ginamitan ko to ng pangputi. Honestly, binabad ko pa nga yan magdamag bago ko nga kusutin. Buti na nga lang hindi na ganun kahirap tanggalin yung mga dumi. Ang dami pa nga nagtatanong ng link kung saan ko nga daw to nabili kaso nga lang out of stock na siya. At eto, pagkatapos ko nga mabanlawan, ibababad ko lang yan ng mga ilang minuto dito sa Fabcon para kapit na kapit yung bango. At nung nakaraan nga na nag-unboxing yung asawa ko, hindi ko pa nga ilalagay dito yung pan organizer. Meron pa kasi akong lagayan dito sa may ilalim ng kalan at hindi ko nga alam kung saan ko yun ipupwesto. Ililipat ko na lang siguro yun sa may ilalim ng lababo para nga dito na yung dalawang pan organizer. At ayan, mas okay na nga siyang tignan. Bali, in-adjust ko nga lang to para nga mailagay ko yung iba kong pan. Isa talaga to sa magandang features ng pan organizer na ginagamit ko. Kasi na-adjust yung patungan niya, depende nga kung gaano kalaki yung ilalagay mo. Kung dati nga nangangarap-ngarap lang ako ng mga ganitong pan, pero ngayon nga, medyo marami-rami na rin nga itong meron ako. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.